Kanina, nagla-live na sana ako. Ang balita ko kanina, sabi ko, naaresto na raw si Harry Roque ayon sa mga balita. Hmm? Um, Kaya lang, mayroon ngayong kumakalat din na hindi totoo pa, hindi pa kumpirmado. Kaya kung naaresto na nga ba talaga si Roque o hindi, ano daw, ah, ano ito, kinukumpirma. No? Pero paano nagsimula yung balita, mga kabunyog, mga kababayan? Marami kasi ang nagbalita nito. Hmm? Ang pangunahing nagbalita nito ay ang unang nagbalita, ang nakita kong unang nagbalita ay itong Abante, ayan itong DWAR Abante Radio. Sabi dito sa DWAR Abante Radio, breaking news. Ayon sa source, nadampot na si dating presidential spokesperson Harry Roque at kasalukuyang nasa Schiphol Airport sa Amsterdam, the Netherlands. Yan yung unang nagbalita. Pagkatapos niyan, inalita rin ng Batas PH. Sabi ng Batas PH, Harry Roque now in the custody of authorities to be deported back in Philippines. First on Batas PH, former presidential spokesperson Harry Roque has been arrested in his temporary residence in the Netherlands. Pagkatapos niyan, mga kabunyog, nagsunod-sunod na yan. Yung Daily Tribune, nagbalita rin, Roque arrested, source says. Just in, Harry Roque was arrested today, 25 November, in the Netherlands. A reliable source confirmed. The source added that Roque might arrive in the Philippines tonight or tomorrow morning. Ayan, sunod-sunod po yan. Pati Bilyonaryo News Channel, naglabas din. Yan, breaking news ng Bilyonaryo. Harry Roque arrested at the Netherlands, now in Schiphol Airport. Yan, ito pa. Yan, lahat po yan. Harry Roque now in custody of authorities to be deported back to the Philippines. Nung maano natin yan, mga kabunyog, nag-live tayo kanina. Nagsisimula na sana akong mag-live. Ang title natin ay tungkol nga sa tungkol nga diyan sa balita na maaresto na si Roque at pabalik ng Pilipinas. Kaya lang, mga kabunyog, may lumabas na post sa ni Harry Roque. Ayan. Biglang lumabas yung post na yan, mga kabunyog, yung kay Harry Roque. Ayan, mga kabunyog. Post yan sa Facebook page ni Harry Roque. Anong sabi dyan? Harry Roque, Office of Attorney Harry Roque, 25 November. There is no truth to the rumors that I have been arrested. I have a scheduled flight to Vienna, Austria today, November 25. Details to follow. Tapos pinakita niya yung ticket niya sa plane. Yan. So medyo pinagkakaguluhan ito ngayon, mga kabunyog, kung ano ba talaga ang totoong nangyari. So, kanina nagla-live na ako, inulit ko at sabi ko, ituloy natin ang pag-live, pero sabihin natin na kakagulo pa kung ano ba talaga ang balita. Ngayon, nakarating na rin sa Philippine authorities, nakarating na sa Senado ang balitang ito, mga kabunyog, mga kababayan, at ang latest dito ay pinapakumpirma na ng Senado. Ito po ang latest. Ayan news update. GMA News ito. SP Soto, pinakukumpirma sa DFA kung totoong naaresto na si dating presidential spokes Harry Roque sa the Netherlands. So yan po ang latest. Kumbaga mas yan yung papaniwalaan natin. Kumbaga sa natin, dahil wala pang confirmation, pero kumakalat na yung balita kanina pa at may mga sources naman. Kaya lang dahil wala pang confirmation coming sa Philippine authorities, ang makakapag-confirm talaga niyan, yung ating embassy sa the Netherlands. Yun yung So, pinapakumpirma na ni Senate President Soto sa DFA. Ayon kasi sa mga balita, naaresto na. Sabi naman ni Harry Roque, hindi totoo yan. Sige, malalaman natin yan maya-maya, mga kabunyog. Mga kabunyog, yan yung natin. Pagdating kasi sa
dito sa Europe, ang kapag palipat-lipat ka sa Europe, yung kapag ang pagtatawid-tawid kasi sa Europe, lalo na kung hindi naman eroplano ang gagamitin mo, hindi naman na required ang passport kung halimbawa galing ka ng ano. Kaya lang ito kasi eroplano. Kailangan niyang ipakita diyan yung kanyang passport. Pero kung sa ano lang, kung magta-travel siya by land, sa Europe kasi iisa lang yung visa. Once na nandun ka na, hindi naman tinitingnan yung passport pag palipat-lipat mo ng bansa. Halimbawa galing ka ng the Netherlands, papunta ng Vienna, Austria, hindi na. Kaya lang sa eroplano, ayan, titingnan pa rin yan. Kailangan ng passport sa airport. Kaya hindi natin alam. Anyway, hintayin natin mga kabunyog, mga kababayan, hintayin natin kung ano ba talaga ang totoo. Basta't ang nangyari dito, kanina, kumalat yung mga balita na naaresto na si Roque. Hindi naman po isa lang ang nagbalita niyan. Marami. Tulad ng pinakita natin kanina. Kaya lang, naglabas din si Roque ng post niya na hindi pa siya arestado. So, kahit sa Senado, pinag-uusapan na yan. Kaya ang ginawa ni Senate President Soto, ipapakonfirm muna sa DFA. O yan. Kaya kung naaresto nga ba si Roque o hindi, hayaan nyo, malalaman natin yan mamaya mga kabunyog, mga kababayan. Passport control sa mga trains, pero random lang na tinitingnan. Pero kapag sa yung magta-travel ka na halimbawa may sarili kang sasakyan, hindi masyado. Kasi iisa lang ang visa sa buong European Union except sa UK. Pero yun na nga, eroplano yung pinakita niya, ipapakita niya pa rin yung passport. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, alamin natin ito kung ano talagang totoo mamaya, no? Mamaya. Wag din tayong maniwala na sa sinabi ni Roque na hindi pa siya arestado. Hindi natin alam kung sinong nag-post noon. Pero ang tama talaga niyan, Philippine authorities. Kaya pinapakonfirm na ni Senate President Soto. Sabi ni Rica B2S, naaresto na, confirmed na. Ganun ba? Sige nga, tingnan natin. Tingnan natin ang news. Kasi kanina ko pa ito gustong ito. May balita. Message of the Secretary. Department of Interior and Local Government. Ay, wala pa, Reports of Attorney Roque being arrested are circulating. By virtue of the red notice issued by the Philippine government, authorities in the Netherlands have been caused to arrest him and turn him over to the Philippines authorities. However, I would like to emphasize that no official communication confirming an arrest has been transmitted to us. We will make the appropriate announcement once an official confirmation is received. Ito po, statement ng Secretary ng DILG. Yung mga kabunyog. Ito yung statement ng Secretary ng DILG. Kinumpirma niya na dahil may red notice na ang mga autoridad sa Netherlands, sabi dito, authorities in the Netherlands have caused to arrest him and turn him over to the Philippine authorities. Kaya lang, wala pa daw confirmation sa kanya, sabi ng DILG Secretary. Anyway, hintayin natin mamaya, mga kabunyog, mga kabayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.